Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Papa Benji's back. Kumusta na kayo? Kumusta? Ayan, nandito tayo ngayon sa Sweden. Ilang araw na lang magpapalit na ng oras. Malamig na rito. Ilang araw na lang magpapalit na ng oras para sa winter time. Nandito tayo ngayon sa Sweden. Pupunta tayo ng Norway. Papasok tayo ng Norway. Ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung excuse me, kung paano ang process, kung paano ang pagpaprocess ng mga custom documents bago pumasok ng Norway. Ang Norway, meron siyang tatlong major border sa Sweden. Yun yung mga malaking kalsada nila rito na doon pumapasok yung mga import at saka export na cargoes. So, bawat pasok, bawat labas, bawat pasok ng Norway at bawat labas ng Norway, kailangan mong magdumaan sa custom para sa custom papers. So, ipapakita ko yun sa inyo mamaya. Medyo malapit na tayo sa border. Ayan, yun yung ating itatapik ngayon pagdating doon sa mismong border. Ayan, yung ating shout out mga papa, abangan nyo na lang doon sa dulo ng video natin. Ayan, pumasok tayo ng tunnel. Maiksi lang naman yung tunnel. Ayan. Malamig na rito, kaya mapapansin ninyo ang salamin natin nagmo-moist na siya. Ayan. At saka yung mga dahon-dahon dyan sa labas, naglalagasan na sila. Nagkukulay dilaw na sila. Sunod niyan, kulay orange, kulay pink, kulay brown. Yan. So yun po ang itatapik natin mga papa, no? Yung tungkol sa pagpaprocess ng mga documents sa Norway kung paano. So dito sa Norway, ulitin ko, meron siyang tatlong major border na nadadaanan by road. Meron din naman siyang paggaling ka ng Denmark, meron din naman siyang border ano naman yun siya, by sea. By sea kung paano magpa-process ng mga documents din doon sa galing ka ng dagat, yung tatawid ka ng dagat. Next video natin, pag tumawid tayo doon, itatapik ko rin doon, i-vlog din natin yung galing ka ng dagat papuntang Norway. Ngayon, dahil nandito tayo, bayland tayo, yun muna yung itatapik natin ngayon, yung bayland. So malapit na tayo sa border, so let's go. Yung ating shout out sa dulo ng video natin, nandun po, abangan nyo na lang po doon sa shout out natin. So let's go mga papa. Ayan mga papa, no? Kung mapapansin natin, may mga patak-patak na ng snow. Actually talaga dito sa Norway, dito sa Europe, yung Norway talaga ang pinakaunang nag-i-snow. Papasok pa lang ang winter, bumubuhos na yung snow sa Norway. So tayo kasi malapit na tayo sa border ng Norway. Nandito pa tayo ngayon sa Sweden, malapit na tayo sa border ng Norway. Kaya ayan, patak-patak na yung snow niya. Panigurado ganitong panahon doon sa taas ng Norway, talagang malakas na ang snow doon. So hindi pa ito yung bugso, hindi pa ito yung unang bugso ng snow. Patak-patak pa lang siya. Ayan, sa lugar na to nakaulan na siya ng butil-butil. Yung mga puti-puti sa magkabila ang gilid na yan, butil-butil lang yan siya, yung parang mais. Madaling matunaw yun pag nasa kalsada. Pero pag nandiyan sa gilid, ayan, ganyan, puti lang siya. Pero, ayan o, mga butil-butil pa yan sa gilid ng kalsada. So, medyo malapit na po tayo sa border. At doon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-process ng documents sa custom. Ayan, ang ganda ng paligid. Namumuti-muti na, malamig na rito. Ayan, medyo unti-unti nang pumapatak ang snow.
malamig na rito mga papa. Papatak-patak na siya. May tunnel. Mas nang lumusok. Mapabilis yung ikot. Pasok sa tunnel. Lalamun nga tayo ng tunnel. Ito yung huling tunnel bago pumasok ng border ng Norway. Nakatikit na yung mga snow sa salamin natin. May sila yung tunnel. Tara! Ito yung huling tunnel bago pumasok ng border. Pasok. Welcome. Thank you daw, sabi niya. Kasi inilawang ko siya para makapasok. Tapos, sabay signal siya ng kaliwat kanan. Ibig sabihin ng thank you. Kasi pinagbigyan ko siya. Ganun dito pagka pinagbigyan mo yung mag-overtake sa'yo para makabalik sa second lane. Ilawan mo lang siya. Makikita niyo na yung na iniilawan mo siya. Tsaka siya papasok doon sa second lane. Pag nakapasok na siya doon, magsisignal naman siya ng left and right. Kaya right and left, left and right. Ibig sabihin nun, salamat. Ganun dito. Daming electric pan, lalaki. Electric fan. Ayan mga papa, medyo maaliwalas ng konti ang panahon dito sa border ng Sweden at saka Norway. Maganda ang panahon. Yung bandang kaliwa na yan yung border ng Sweden. Pag galing ng Norway, yung bandang kaliwa, yan magpapakustom. Yan, maraming truck na nakaparado dyan sa kaliwa. Yan magpapakustom pagka galing ng Norway sa kaliwa. Pagka naman galing ng Sweden, magpapakustom naman doon din sa kabila. Tatawid tayo ng tulay. Ito yung ilog at tulay sa pagitan ng Norway at Sweden border. Ito yung Svenson border. Pag sinabing Svenson border, dito yon, along E6. Babaybayin mo yung E6 magmula doon sa Malmo, Sweden, hanggang dito sa border ng Norway. Pero ang dulo nitong E6 na to, doon din sa dulo ng Norway. Ito yung mahabang kalsada. Ayan, welcome to Norway. Ayan, yung kanan na yan, yung sign na yan, sa kanan na yan. Ibig sabihin, nakapasok na tayo ng Norway. Welcome to Norway. Nasa Norway na tayo mga papa. Ayan.
Pagpasok mo dito, kung ikaw ay walang laman, wala kang karga, dito ka lang sa kaliwa. Yung tool custom na yan na kulay green, dito ka sa kaliwa. Pero pag may karga ka, ayan, dito tayo sa kanan. Ayan, yan yung taas na yan. Dito tayo sa kanan kasi mayroon tayong karga. Ibig sabihin, i-declare natin yung ating pangarga. Ipapa-custom natin. Tapos yung kaliwa na yan, yung kulay green, pag wala kang laman, diretso ka lang dyan. Diretso ka lang dyan. Tapos minsan mayroong mga nag-check dyan sa unahan, titingnan kung may karga ka talaga o wala. Kaya be honest, kung wala kang karga, kaliwa ka lang. Kung may karga ka, huwag kang dadaan doon sa kaliwa, sa kulay green na sign. Kasi hindi ka magdi-declare kasi wala ka namang laman. Ngayon, dahil magdi-declare ka, dito ka sa kulay red, papunta doon sa custom area. Ayan. Papasok tayo doon sa malapit sa custom. Ang laki ng parking dyan sa loob. Pero info ko lang mga papa, no, dito sa border ng Norway, bawal na bawal dito matulog. Bawal dito mag-spend ng daily rest. Bawal mag-daily rest dito. 9 hours or 11 hours. Bawal po dito sa mga custom ng Norway. Sa mga border ng Norway. Kaya hanggat maaari, kung kapos na sa oras, doon pa lang sa Sweden, mag-park na kayo. Bawal dito mag-daily rest. Okay lang dito, kahit abutin ka ng 2 oras, 3 oras, kasi nag-aantay ka naman ng custom mo dito. Nagpapa-custom ka. Malaki ang parking dito. Pero bawal matulog dito mga papa, ha. Ulitin ko, bawal matulog dito, bawal mag-spend dito ng daily rest. Kasi maraming control dito, itataboy din kayo. Ayan, malawak ang parkingan dito sa custom area. Sana may parking doon banda sa harapan para ayun, nag-text na yung yung network. Ay, puno. Dito tayo sa kabila. Ayan. Ayan mga papa, dito tayo paparada. Kasi mahaba yung truck natin. 25 meters tayo. Ayan. Ito po yung custom ng Norway. Kailangan natin umatras. Kasi haba. So let's go. Magpapa-custom tayo mga papa. So ayan mga papa, no? Ayan yung custom. So dito sa custom, ito yung custom documents natin. Ayan. Importante yan. Yan. T2, T1 or T2. Yan pang custom dito sa Europe. T1 or T2. Tapos pag meron kang custom reference, pupunta ka doon sa expedition. Ang expedition dito yung KGH. Ito yung mga importanteng documents para dito sa custom. So pupunta tayo doon sa KGH na yon. Hindi na siya KGH ngayon, pero dati siyang KGH. Hanggang ngayon naman KGH pa rin siya. Ayan. Diyan tayo pupunta, first step. Pag nagbigay ang company mo ng reference para sa expedition, first step, pupunta ka rito sa expedition. Ayan. Pupunta ka rito sa expedition na yan, ang first step. Kaso mga papa, bawal kasi dito ang cellphone sa loob. So, iiwanan ko muna kayo dito sa labas. Ayan, ang laki ng parking niyan. Ayan. Ayan, nandun tayo sa parking na yan. So, let's go. Pasok na tayo dyan sa loob. Merge siya, dati siyang KGH. Let's go. So ayun na nga mga papa, no? Galing na tayo dun sa loob at ano na tayo ng step by step. So ang first step natin, pagpasok dun sa loob, ayan, meron tayong number 154. Ayan, number.
Pang 154 na tayo sa araw na to. So ang first step, papasok tayo dun sa loob ng expedition sa KGH. Pagpasok natin dun sa loob, kukuha tayo ng number. Kukuha ng number, tapos mag-aantay na lang tayo. Mag-aantay tayo ng documents. Antayin natin yung documents para doon sa custom. So ngayon, ang ibibigay sa atin ay ito. Yan. Baliktad kasi, kaya basahin ko na lang. TVIN. TVIN ang tawag niyan. Teka, baliktarin ko yung camera natin. Ayan, mga papa. TVIN. TVIN. Yan yung sa first step natin. Kukuha tayo ng number, tapos lalabas doon sa monitor nila. Pag lumabas na yung number doon sa monitor nila, pupunta na tayo doon sa window kung saan nakalagay yung number na yan. May mga window doon, window 1 hanggang window 10 yan. So pag window 2, window 3 ka, doon ka lang pupunta at ipaprocess na yung mga documents mo at ilalabas nila yan yung TVIN. TVIN na yan. Ilalabas nila yan para pumunta ka doon sa custom area. So let's go, punta na tayo sa custom. So pagdating doon sa custom, ganun din ang process. Pagdating sa custom, sa loob kasi mga papa, bawal na yung cellphone, ano? So pagdating dito sa custom, ganun din ang process. Kukuha ka rin dito ng number. Ayan, ang pipindutin mo dito sa number ay ito lang, normal. Pindutin mo yung normal, lalabas dyan ang custom number mo. So may number na tayo. Papasok na tayo dun sa loob, kaso bawal ang cellphone, kaya antay ulit tayo. So ayun na nga mga papa, no? Tapos na tayong magpa-custom. Ganun lang po kabilis, basta nakakuha ka na ng number. So ganun lang po siya kabilis pagka walang ganong pila. Pero minsan po kasi napakahaba ng pila, kaya talagang mag-aantay ka ng medyo may katagalan. Mga papa, dahil tapos na tayo dun sa custom, pinaka-importante, ayan, pinaka-importante ito. Ayan, yung mga yan. Kulit no? Kulit ang hangin. Ayan. Pinaka-importante yan, mayroon tayong stamp na galing sa custom. Yan ang pinaka-importante. Huwag kayong aalis nang walang stamp ang dokumento ninyo. Pag may stamp na, pwede nang umalis para bumalik ulit doon sa KGH para kunin yung iba pang mga dokumento na naiwan doon. Kasi dito sa mga dokumento na dinala natin doon sa custom, mayroon pa silang kukuning kopya nila rito. So let's go! Balik na ulit tayo doon sa KGH. Tara mga papa, balik na tayo doon sa KGH. So, tapos na tayo sa step by step natin. Step 1, pupunta ng KGH doon sa expedition. Kukuha ng number, step 1. Tapos step 2, mag-aantay ng papel. Step 2 ay mag-aantay ng tawag doon sa window. Step 2, doon pa rin sa KGH, doon sa expedition. Tapos step 3, step na bobulol na ako. Step 3, pupunta naman doon sa custom para kumuha ulit ng number doon sa custom. Tapos ganun pa rin ang process, mag-aantay pa rin tayo ng number doon sa monitor kung anong number ang lalabas. Pag lumabas yung number mo, kung anong window ka, doon ka pa rin pupunta, doon sa custom na yon, doon sa pinuntahan natin kanina. So ngayon balik ulit tayo dito sa KGH. Ayan. Ayan. Ito mga papa, meron siyang sign. Ayan. Ibig sabihin ng sign na yan, bawal matulog dito. Kasi merong truck, tapos merong kama. Bawal matulog dito. Inuulit ko, bawal matulog dito. Baka ma-overship kayo, bago pa kayo mag-overship, sa Sweden pa lang, or papasok kayo ng Norway, sa Sweden pa lang, pwede na kayong mag-rest. Or galing pa lang ng Norway, papasok ng Sweden, mag-overship kayo or ma-overdrive, pwede na kayong mag-rest. So tara na, let's go. Ayan, tapos na tayo. So let's go. Pwede na tayong mag-drive diretso sa Norway. Papasok na tayo doon sa Norway. Ayun yung truck natin. Diretso na tayo. Bibigyan ko kayo ng tip. Ito ang pinakamagandang tip. Pag pupunta kayo doon sa KGH, doon sa expedition na first step natin, bago kayo pumunta, make sure nyo lang na lahat ng mga dokumento na hawak ninyo para doon sa inyong pangarga
lahat ng mga dokumento na binigay sa inyo ng company para sa pangarga, lahat yon bitbitin nyo na para wala nang hassle, hindi na kayo pabalik-balik. Bitbitin nyo na para kung ano man yung hihingiin nila, kung ano man yung hihingiin ng custom or ng KGH, ng expedition, kung ano man yung hihingiin nila, hindi ka na mabalik-balik, lalo pag malayo halimbawa ang paparadahan mo. Kaya make sure nyo lang na bibitbitin nyo lahat ng magandang dokumento. So ito yung truck natin. Ayan. Kaya dito tayo pumarada kasi mahaba. So ayan, let's go na. Okay, let's go. So mga papa, tapos na tayo sa custom. Na-clear na yung custom natin, ano? So ngayon, magdadrive na tayo papasok doon sa Norway. So hindi porket clear na tayo dito sa custom, makakaligtas na tayo. Kung machichimpuhan minsan, may mga control dito, may mga nagko-control dito at chimpuhan. Kung mapapara ka, kukontrolin yung mga pangarga mo, mga dokumento mo, lahat yan iko-control sa'yo pag nachimpuhan ka. So ngayon, papasok na tayo sa loob ng Norway. Although nasa loob na tayo ng Norway, pero kailangan pumasok talaga tayo doon sa motorway. So dito po yung daan, iikot tayo rito. Ayan, pupunta tayo doon sa timbangan. Dito may timbangan dito sa loob. Sana ayun nga, titimbangin nga tayo. Ayan, minsan kasi pag walang timbangan, yung barrier na yan, magbukas yan. Diyan tayo dadaan minsan pag walang timbangan. Kaso may timbang, titimbangin yung pangarga natin dito. Kung overweight, iko-control nila tayo. Ayan, papasok tayo dyan sa timbangan. Alalayan lang ang takbo natin dyan pagpasok ng timbangan. Humps. May humps. Hopya. Alalay lang. Ayan, dito malimit may control sa border ng Norway. Kukontrolin dito, pupunta doon sa pinaka bodega nila. Ikukulong yung truck doon, tapos ang driver papasok lang din doon sa room, doon lang mag-aantay. Lahat ng mga dokumento ng driver, pati cellphone, hawak nila lahat yan. Wala kang iiwanan kundi damit mo lang. Ayan. Tapos kukontrol nila lahat pangarga mo. Ayun yung timbangan na kumikilos na. Lalay lang ang takbo natin. Okay. Ayan. Nakaligtas na tayo sa timbangan. Tapos pag na-control ka, yung mga naandyan nakaparada, ayan, yung mga truck na yan, nakakontrol yan sila. Kaya dyan sila pinapunta. Nakakontrol yan silang lahat. Ayan, mga naka-uniform na yan, yan yung mga nagko-control. Ganon dito sa Norway. Pagka naghihinala sila sa mga pangarga mo, kukontrolin ka, paparahin ka. Dito pag nag-control, lahat yun hahalukayin nila. Ultimo, kaliit-liitang bulsa mo, dudukutin nila yan. Lahat ng mga gamit mo, ilalabas nila yan. Tapos pagkatapos makontrol, ikaw na rin ang aakyat nun. So thanks God kasi ligtas tayo sa lahat. Ayun, papasok na tayo ng motorway, expressway. Ayan, papasok na tayo, tapos na tayo sa lahat. Yan, thank you Lord. So what's up ulit mga papa, ano? So ayun na nga, kanina medyo napagod ng konti si Papa Bench. Katatapos lang kasi nating magdiskarga.
Ako kasi yung nag-unload dun sa dalawang trailer natin. Medyo matrabaho ng konti kasi double stack siya. Nakapatong yung ibang paleta. So punong-puno yung isang trailer at saka yung link niya, yung isang trailer din, punong-puno din siya. So yun nga mga papa. Ito na yung kadugtong. So dito tayo mag-shoutout ngayon. So ulit, salamat sa support sa ating channel at sa mga walang sawang tumitingin sa pagmumukha ko dyan. Shoutout sa inyong lahat. Thank you mga papa, no? So ngayon, mag-shoutout muna tayo. Mega shoutout! Ayan, mahaba-haba na to. Mega shoutout! Unang-una. Ayan, gagwapo ng mga papa ko na to ba? Mega shoutout sa'yo, Papa Rodilio Hervasio. Ayan, nangunguna ka. At kay Europe Pinoy Truckers Barber or si Pinoy Barbers Tracker. Mukhang mahusay gumupit ito. Ano ba papa, magtatayo na ba tayo ng parlor? Marami akong nail cutter dito at saka yung mga panlinis ng kuko. Panlinis ng kuko. Kung ikaw yung nagbabarbers ka, ako naman nagpipedicure. Racket natin yan. Ayan. Europe Pinoy Truckers Barber or Pinoy Barbers Truckers, shout out sa iyo papa. At kay Raymond Mendoza. Raymond Mendoza, shout out papa. At kay Jiboy Codilla. Jiboy Codilla. At kay Gerald Barrera. Oy, ano kayo nito si Antonio? Si Antonio Barrera, yung nakalaban ni Pacquiao. Ang ganda ng apelyido no? Gerald Barrera, shout out sa iyo papa. At kay Arman Anyate. Arman Anyate, shout out pa sa iyo papa. At kay Renan Balyono from Aramco Damam, KSA. Oy, KSA, ingat kayo dyan sa Saudi mga papa. Ingat kayo dyan, ingat at ingat sa Middle East. Lalo ngayon, malamig na rin ang lugar ninyo dyan. Papasok na rin yung winter. Ingat sa mga biyahe, ingat lagi. At kay Bogart Blanco, shout out sa iyo Bogart Blanco. And last but not the least, si Ragdi Edgarto. Ragdi09 channel. Shout out sa iyo papa Ragdi09 channel. Dan subs na rin ako sa iyo. Ayan. So, tuloy na natin. So yun na nga mga papa no. Dumaan tayo ng border kanina. So naano ko na rin yung step by step ng paano magpa-process sa border. So lagi nating tatandaan na tuwing tayo ay papasok ng border at magpapakustom tayo, lagi nating bitbitin ang lahat ng mga dokumento natin para hindi na tayo pabalik-balik. Halimbawa, meron silang hingiin sa'yo, at least naibibigay mo na. Kung ano yung hingiin sa'yo, basta importante yung mga custom documents, siya mo munang unang ibigay doon sa teller, doon sa window, kung saang window kayo pupunta. Ganun po kasi kahigpit, lalo ang mga countries dito sa Europe na hindi sakop ng European Union. Yung po kasing mga countries dito na kagaya ng Russia, Belarus, Norway, Ukraine, Switzerland, yung mga bansa na yan kasi hindi sila sakop ng European Union. So once na nag-cross kayo ng border, dyan sa mga bansa na yan na hindi sakop ng EU, obligado talaga na magpapakustom. Kailangan yung magpa-custom clearance talaga doon. Ipapa-clear nyo, i-declare ninyo lahat yung mga pangarga ninyo. Yun ang importante. So, bago pumasok, kailangan bit-bit lahat ng mga dokumento. Ganon po dito sa Europe. Laki ng pagkakaiba doon sa mga EU, sa European Union countries. Halimbawa, mag-cross ka ng border sa EU, European Union countries, tapos papasok ka sa isang border na European Union countries din. For example na lang, galing ka ng Denmark, papasok ka ng Germany, o kaya Germany, papasok ka ng Netherlands, o kaya naman Netherlands, papasok ka ng Belgium or France. Yung mga bansa na yan, sakop sila ng European Union. So, hindi mo na kailangang magpa-custom. Yung border nila, tatagusin mo na lang, dire-diretsuhan lang mag-drive, tapos hanap ka na lang ng matatabihan mo. Tsaka mo siya, tsaka ka mag-begin country pagpasok mo ng bansa. Diyan sa mga, diyan sa mga
mga bansa na yan na sakop ng EU or ano man or hindi man EU. Importante magbiging country. So ganun na lang mga papa, no? Salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating mga channel. And shout out po sa lahat and God bless. Thank you and salamat.